Hey, what's up mga lods? Good day po sa lahat. Ang gagawin natin ngayon, itong Suzuki Raider 150 Fi. Magkakabit po tayo ng hazard switch para po magkaroon ng hazard light itong motorsiklo na ito. Mga lods, magkakabit tayo ng hazard switch dito sa Suzuki Raider 150 Fi. Gagawin natin ngayon ay ikakabit natin itong switch, hazard switch. Kasi itong motor na ito ay wala pong hazard lights, itong Suzuki Raider 150 Fi. Kaya ngayon simulan na natin. Tanggalin ko lang itong kanyang headlight assembly kasi kailangan nating ma-access yung socket dito sa kanyang signal light kasi meron tayong gagawin dito. At ito na mga lods, natanggal na natin yung headlight assembly at ma-access na natin yung kanyang signal light socket na galing dito sa kanyang handle switch. At ngayon kailangan nating gamitan ng test light para masubukan natin yung mga wire na isinuot natin dito sa kanyang socket dito galing sa kanyang handle switch, kasi meron itong tatlong wire dito na meron iba't ibang kulay. Ayan po, ito po yung light green, ito po yung galing sa placer, gumagana yung galing sa placer, at ito naman yung kulay itim o black wire dito sa kanyang left side na signal light. Ayan, gumagana. Tapos dito sa kabila, ito po yung sky blue. Ayan po, gumagana yung tatlong wire na isinuot natin. Wala po tayong pinutol na wire dyan, isinuot lang natin yung kulay pula na wire na binili natin. Kaya ngayon ikakabit na natin itong hazard switch. At sa pagkabit ito mga lods, kailangan lang natin hanapin yung common wire, yung wire na nasa gitna dito sa kanyang socket dito sa ating hazard switch. Ito po yung kulay itim. At itong kulay itim na wire na galing sa ating hazard switch, ito po yung common wire. Ikakabit po natin ito sa wire na ikinabit natin galing sa placer. Ito yung dinugtungan natin ng wire. Ito po yung galing sa light green na wire. At itong light green na wire na galing sa ating socket ay ito po yung galing sa placer relay. At ikinabit po natin ito sa common wire dito sa ating hazard switch, itong kulay itim na wire mga lods. At itong dalawang natira ikakabit natin ito sa kulay itim at saka dito sa sky blue na wire na galing sa ating handle switch socket. Kaya ngayon mga lods, isa-isa natin ikakabit itong magkabilaang wire na galing sa ating hazard switch dito sa natirang mga wire. Wala po itong polarity, itong magkabilaang wire, pwede itong magkabaliktad. Ang importante lang dito ay mahanap natin yung common wire dito sa ating hazard switch. Itong nasa gitnang wire, itong kulay itim, ay ito yung importante na maikabit natin sa wire na galing sa placer relay. At ngayon pansamantala nating i-test light bago natin i-organize o lagyan ng electrical tape kung gumagana ba yung hazard switch natin. Kasi kapag pinindot natin itong ating hazard switch, dapat gumagana yung magkabilaang wire na galing sa ating hazard switch para umilaw itong apat na signal light, magkaroon siya ng hazard. Kasi yung tinatawag na hazard ay dapat umilaw yung apat na signal light, tapos magpe-blink sila sabay itong apat na signal light. Ibig sabihin nag-function na yung hazard light at saka yung hazard switch na ikinabit natin. At ngayon i-organize na natin to mga lods. Lagyan lang natin ng electrical tape para maiwasan natin na mag-short at mag-grounded o masunog itong mga wire. Unahin nating balutin itong nasa kabila, itong dito sa bandang kaliwa na wire na galing sa ating handle switch. Ito po yung kulay itim na wire patungo sa ating bandang kaliwa na signal light. At sunod nating balutin itong kulay orange na wire na galing sa ating hazard switch patungo sa ating right side na signal light. Ito po yung kulay sky blue na wire dito po sa socket ng ating handle switch. At meron pala akong tip sa inyo, kapag nakikabit nyo na yung hazard switch tapos di nyo mapagana yung apat na ilaw o hindi mag hazard yung apat na ilaw, ibig sabihin hindi kaya ng inyong placer relay na pailawin yung apat na bumbilya o apat na signal light. Simple lang ang gagawin niyo dyan.
magpalit lang kayo ng bagong flasher relay kasi minsan kailangan palitan yung stock na flasher relay para gumana yung apat na signal light o mag-hazard yung mga motor. Kasi naranasan ko na yan, na-encounter na ako ng ganyan, ayaw mag-function yung hazard light, yung apat na signal light ayaw mag-hazard, kaya pinalitan ko ng flasher relay at ayun, gumana na yung hazard light o hazard switch at umilaw na yung apat na signal light at sabay na rin silang nagbe-blink. Kaya ayun, okay na, gumana na yung hazard niya. Buti dito sa Raider 150 ay kaya niyang pailawin itong apat na signal light dito sa kanyang stock na flasher relay. Kaya hindi na natin kailangan magpalit ng flasher relay dito sa Suzuki Raider 150 Fi. At ito na mga lods, unti-unti na nating natapos yung ating pag-organize dito sa mga wire. Yan, na balutan na natin lahat ng electrical tape at mamaya pagkatapos nating ma-organize ito, i-final light check natin ito para sigurado talaga na nag-function yung ikinabit natin na hazard switch. Kasi iba talaga kapag na-double check natin yung ginawa natin para hindi na tayo magpaulit-ulit sa ating mga ginagawa o hindi tayo na magkakaroon ng back job para si customer ay satisfied sa ating mga trabaho. Kaya kailangan talaga nating pagbutihin yung mga ginagawa natin kasi dito tayo nabubuhay, hanap buhay natin ito, kaya kailangan nating pagbutihin. Hindi naman tayo perfecto, pero kung magkakaroon man tayo ng mistake, mga minor lang. At ito na yung ginawa natin kanina mga lods, wala tayong pinutol na wire, isinuot lang natin itong tatlong wire dito sa kanyang socket. Ito yung tatlong wire, ito yung kinabit natin sa ating hazard switch para magkaroon tayo ng hazard light dito sa ating Suzuki Raider 150 Fi. At ngayon ikakabit na natin itong headlight assembly para masubukan natin mamaya yung mga ilaw o yung hazard lights. At sa pagkabit nitong headlight assembly, kailangan walang maipit na wire o relay dito sa ilalim, kaya dandahan lang natin itulak ito, tapos lagyan ng tornilyo dito sa gilid. Meron itong dalawang tornilyo mga lods, at saka isang tornilyo dito sa ilalim, maliit na tornilyo. Kakabit ko lang itong maliit na tornilyo dito sa ilalim ng kanyang headlight mga lods, tapos higpitan natin. Yung ginamit natin na box wrench dyan ay 8mm. Ayan po mga lods, nahigpit na yung tornilyo na dito sa ilalim. Tapos dito naman sa gilid, allen wrench yung ginamit natin dito na 4mm, kasi gold bolts po na allen wrench yung ikinabit ng may-ari dito. Ayan po mga lods, tapos na nating naigpitan yung dalawang gold bolts na allen bolt. Ngayon ito na yung itsura ng kanyang hazard switch. Dito ko po siya nilagay sa kanyang handlebar. Tapos ayusin lang natin ng konti itong kanyang wire para hindi siya umaalog-alog. Ayan, para humigpit yung ating nilagay na hazard switch. Ngayon subukan natin, malalaman natin na gumagana yung hazard natin kapag umilaw yung dalawang magkabilaan dyan sa panel board, yung indicator ng ating signal light dito sa ating panel board, tapos dito sa harap yung dalawang signal light dito sa kanyang headlight. Ayan po mga lods, gumagana na yung hazard natin, nagbe-blink na yung dalawang signal light dito sa harap. Tapos dito rin sa likuran, titingnan natin mamaya. Ayan po, gumagana na yung hazard light dito sa harap kasi pinindot natin yung switch. Tapos pag gusto nating patayin yung hazard light, pindot lang natin ulit itong hazard switch. Ayan po, kapag naka-signal light siya, tapos i-hazard natin, automatic na siya na ilaw yung apat na signal light dito sa ating motor. Dito sa likuran, tingnan yung mga loads. Ayan, gumagana na, nagbe-blink na yung dalawang signal light dito sa likuran. Ibig sabihin nag-function na yung hazard switch natin at saka yung hazard light. Meron na tayong hazard light dito sa ating motor mga loads. Ride safe sa lahat mga loads. See you in the next video.